this is a big box! Grabe, ang laki! Wow! Hi guys! Welcome to Maria Lesson Channel. Today's video, I'm super excited dahil may padala po ang biyenan ko po. Sa totoo, matagal na po talaga nila itong pinadala po para sa amin. Kaso po, napunta po yung parcel sa ibang state. Medyo mahaba yung story. Kasi yung biyenan ko, from Queensland po sila, to send here text few days, especially po, nandito po kami sa countryside. And finally po ngayon, naka-receive po ako ng confirmation na makadating po ngayon na araw ang parcel at tinawagan din po ako ng biyenan ko. Supposed to be po ang regalo na ito sa birthday po talaga ito ni Sebastian. Kung napanood niyo po ang video na yon, nabanggit ko po na yung regalo po ng lolo ni Sebastian later pa. Finally, ma-receive na po talaga namin. Alam ko po para po ito kang Sebastian, pero grabe po talaga yung happiness ko na maramdaman ko po yung pagmamahal po nila para po sa kanilang apo. Alam niyo po, nag-iisang apo lang po talaga si Sebastian. Sila ni David ay tatlong magkakapatid po sila. Si Dave po ang oldest. And then meron po siyang dalawang kapatid, kambal po sila. Sa tatlo po sa kanila, si David po ang napakamahiyain, mahinhi. At very unexpected po na si David pa talaga ang magkaroon ng pamilya at may anak. Kaunting share story lang po si Maria Lassen para alam niyo naman kaunti ang background ng husband ng family. Before yung bago pa lang kami ni Dave, alam niyo po kung anong sinabi ng biyenan ko sa akin. Never po talaga nilang inisip na magkaroon ng pamilya si Dave at never din nilang inisip na merong babaeng magmamahal kan Dave. Totoo po yan. Galing po yan sa biyenan ko kasi never daw po talaga nagkaroon ng girlfriend si Dave dahil super mahiyain. Napaka-common kasi yan dito sa Australia. Sa totoo, maraming tumanda na walang asawa. So siguro yun ang expectation ng biyenan ko. I'm just very glad, I'm very happy na wala po akong ni isang problema sa biyenan ko. Yung nararamdaman ko lang po talaga na nandyan po sila palagi. Emotionally, support po palagi sa amin kung may mga problema kami ni Dave. Lahat-lahat, nandyan po talaga sila palagi sa akin. Tinatawagan nila ako, kinukumusta nila ako kung okay lang ako. Alam ko guys, bihira nyo lang po makikita yung biyenan ko or siguro never nyo pong nakita at bihira ko lang po sila mini-mention sa vlog ko. Bakit po? Very private po ang biyenan ko. Kasi sometimes may nababasa po ako sa mga comment. Kino-compare po ako sa ibang vlogger. Sa akin po kasi, unang-una, malayo po yung biyenan ko at pangalawa, napaka-private po nila. Hindi silang masyadong mahilig sa camera and I truly respect that. But anyway, darating po ngayon ang parcel na pinadala po ng biyenan ko para po kay Sebastian. Probably within 1 hour. Nandyan na po yan sa door po namin. So guys, bago po namin i-unboxing, hulaan niyo po muna kung ano kaya ang pinadala ng biyenan ko. Comment po kayo sa live premiere kung may makahula. I'm super excited. Sebastian, it's here. Sebastian, are you excited? The parcel's coming? Yes! You know what it is? Yeah. Oh, guys, you know. So, guys, may ideas na po siya kasi sinabihan po siya ng lolo at lola niya na bibilhan po siya ng ano. If you notice, bagong haircut na po si Sebastian. Yung teacher niya nag-request na po talaga na yung buhok ni Sebastian medyo mahaba na, tumutusok na po sa mata. And medyo lang po na short itong sa front. At mataba na talaga ang mukha ni Sebastian. Bagay lang naman sa kanya at saka madali lang po talaga hahaba ang buhok ni Sebastian. Do you like your haircut, Sebastian? Yeah. Are you really... Huh? What is it? Wala, nag-doorbell na. May tao na. So guys, yung parcel po, nasa labas na po ng pinto. Hindi pa po namin pinakita kan Sebastian agad. And super excited po siya. Papakita ko po sa inyo yung parcel. Napakalaking box. Open it, Sebastian! Wow! This is a big box! Oh my God! Ano kayang laman? Ay, mabigat! Grabe, ang laki ng box! Sobrang excited! Grabe, ang laki ng dalawang box. Ano kaya ang laman? Huwag na po nating patagalin. Mag-unboxing na po kami ni Sebastian. Dahil super happy and excited po si Sebastian. Thank you po sa malaking blessing po ngayon. At syempre po sa biyenan ko, tinawagan ko na po sila. Sobra po ang papasalamat ko po sa kanila. So guys, this is very heavy. Hindi po namin kaya dalhin po doon sa backyard. Kailangan po namin gagamit ng wheelbarrow. Kaya si Sebastian, kinuha na po yung wheelbarrow. Uy!
Oh, yung isa, super excited. Dalhin na po sa backyard. You gonna help Daddy? This is very heavy to lift, Sylvester, okay? Let Daddy do it. One in a time. You can't put two kasi napakabigat. Gustong-gusto talaga tumulong. Ang bae. I put in the backyard. Of course. Daddy will put in the backyard. Come here. Come over here. Ah, dito lang ako. Baka nakawin. Joke lang. And I'm in the pig. no. Just in the veranda, honey. Please. Can I open the gate? Yeah. Open the gate for Daddy, Sylvester. It's already open. Yeah. Pagdating namin dito, ito, mga patay po ito during winter. Ngayon may mga dahon na po. Same po itong sa front namin. Mabubuhay lang din yan during winter. Namamatay po siya, wala pong dahon. Later on, magkadahon po yan. Kagaya po nito, before wala po talaga yung dahon. And mostly all of them ngayon may mga dahon na po. So yung dalawa nandito na po sa likod ng bahay. Wait lang po tayo sa isa para sabay po natin buksan. Kukunin po ni Deb yung isa. Nako, yung isa, oh, running na talaga. Sobrang excited. Ganito po dito ka-peaceful lang sa amin. Kahit daanan po dyan ng mga sasakyan, hindi po super busy. And I love the flowers. Yung bees nagtatrabaho, collecting nectar. Ang ganda po. Pagdating ko dito, akala ko to, hindi po siya namumulaklak. Yung pala, magiging flower siya later on. So, ganyan po siya ang itsura pag walang flowers. Into this, wow! It's coming, Sylvester! Yeah. Super mabigat. 30 and 27. Mabigat. 50 kilos pala sila together. Ito na po ang aming parcel. Makikita nyo po sa picture kung ano po yung laman for sure. Sure, may mga ideas na po kayo, pero I can't wait. Nabuksan po namin at ilalagay po namin ito sa aming backyard. It's probably quite hard. Oops! Good job! The other one, darling, in the middle. Good boy. And the big one. I do not need help anymore. I Okay. cannot lift it up anymore. Okay, go. I don't need help anymore. Gustong-gusto niya talaga na siya lang yung gumagawa. But it's good to show you first, this one. Oh, done. Let's open it. Wow! Ito yung mga toast. What is these ones? We will see kung para saan yan. No, the maple. Yep. Iba't ibang shape. There we go. And there's another one. Nako. Mapa-challenge naman tayo dito. Paano to i-assemble? Sobrang daming parts. Good job, Lester. 3. Yay! At continue lang po kami pag-unboxing ni Sylvester. Nang ma-set up ko po to sa aming backyard, parang ako pa ata ang mas excited kan Sylvester. I know it's not all about the price. It's not all about kung ano po ang binigay po sa amin. It's all about how we appreciate at effort po pagbigay po ito sa amin. And one thing I noticed, ang kulay po ay rainbow. I remember one time tinanong po si Sylvester ng lula niya kung anong favorite niyong color at Sylvester loved the rainbow color. At grabe guys ha, sobrang daming parts, as in sasakit naman po ang ulo ko how to put them together. Pero babasahin lang po natin ang manual how to put them together, safety po. At may mga maliit dito na box, buksan ko lang po para makita po natin lahat ng tools or parts. Since when I was young pala, mahilig po talaga ako mag-ayos-ayos. So caring ko lang talaga ito. Kailangan lang po natin ng manual. Guys, since ilalagay po namin ito sa likod, sabi ko kang Dave, dalhin mo na lang lahat ng parts dito po sa likod dahil dito ko po ito ilalagay sa may kahoy. Tingnan niyo po yung water tank namin. Sobrang ganda na po. Oh, there's a fade June. Hindi pa po ito natapos dahil hindi pa po kami nakapunta sa Bunnings. Dito po namin ilalagay probably somewhere here sa may puno para hindi masyadong mainit
pag summer. Galing ko po yung garden bed. So, I think it's good here or might be more at the back. Hindi ko po alam kung saan to ilalagay or dito dahil merong puno po na masilungan. Ganyan po kadami yung parts. Dadalhin na po ni David sa likod. And mag-decide po kami kung saan ilalagay. Na-in-love na po ako sa water tank namin. I love the color. Where do you think we're gonna put it? I think right in front of that big tree. Where's the compasses? I think it's over there in the middle because when the sun is out, there's a shed there. You reckon? I'm really... See where the shade Or is? unless you will put it here. Well, there is shade here Yeah. under this tree. What do you think? But it has to be I'd flat. have to prune this tree though. Yeah, kailangan i-prune po ang puno. Yung sobrang laki ng bakuran namin, hindi namin alam kung saan po ilalagay. Where do you think we're gonna put it? I reckon either here or over there under the big tree. Over here, it's too close to the chicken. We could prune that tree too. Like put it right under. Dito po namin ilalagay ito. Makikita po namin later on what it looks like kung dito po ilalagay. Malapit lang sa manukan, but don't worry, yung manukan po ay hindi talaga mabaho yung mga dumi nila. Wala po kayong maaamoy sa sobrang laki po ng space. Good job, Sylvester. Yung sa kamay niya, walang sugat po yan. Kinuha lang yung sticker. Baka kala niyo po may sugat. Sylvester, why did you put the sticker in your finger? Because I wanted to keep it warm. Okay. At ito na pala yung manual. Babasahin ko po muna para ma-set up ko po at alamin po itong mga parts. At umpisahan ko na po pag-symbol para makita po agad ni Sylvester dahil super excited po siya na matapos na po agad. Ito lang po yung ginawa namin. Kailangan po lang namin i-put together na maging circle po siya. Ayan lang po yung gagawin. Napakadali lang po at tingnan niyo po yung kamay ko. Sobrang dumi na po. And fast forward, na-symbol po agad namin ni Sylvester. And thanks for our little man. He's very helpful today. And of course, hindi pa po ito tapos. Unang step pa lang po ito. Marami pa pong parts na ilalagay para po makomplito. So guys, ayan na po. Nag-circle na po siya. Nilagay ko po itong ibang parts dito para makita. At saka ito, unti-unti na po natin ilalagay. At itong ginagawa ni Sylvester, yan po ang next step po namin. Ito po ay ilalagay po siya sa ibaba. Ito pa. Ito. Okay, Sylvester. Because that one too heavy for me. Yep, darling. I think it's a lot better here, isn't it, honey? Yeah. Bring it here, Sylvester. But not for the outside. I'm At ilalagay na po namin ni Sylvester itong legs po. Alam nyo guys, sobrang swerte ko dahil si Sylvester yung bata. Kahit hindi mo sabihin tumulong, tutulong din talaga Mahilig siya. Po kasi si Sylvester sa mga tools at sobrang swerte ko dahil sobrang helpful na po talaga si Sylvester, to be honest. At always curious po siya sa mga ginagawa ko kaya pinapakita ko sa kanya at tinuturo ko din po. Ooh, someone's learning. Go, Bester. Panay sabi talaga siya, Mami, it's my turn. Kaya ayan, siya mismo ang nag-lock ng screw. And guys, halos kaming dalawa lang dito ni Sylvester sa aming backyard dahil si Deb on and off sumasakit ang ngipin. Bukas po pupunta po siya sa dentist. So ngayon guys, balik ta rin na po namin ni Deb dahil malapit na po. Honey, can you please help me? And next, get the spring, darling. Go, Sylvester, put all the spring. Ilalagay na po ni Sylvester ang mga spring. All the way, may mga butas po dito. Ayan. The other side, darling, other way. Good job. You go inside, darling, so it's easy, so you can... Napakadaming spring. Ilalagay po to dito. Makikita niyo po kung para saan to. And I'm very happy dahil progressing na po kami. I know hindi na po talaga makapag-antay si Sylvester na matapos na po kami at makita niya po na maasimbol na po ito. Yes! Sa wakas, ito na po guys. Nalagay na po namin lahat ng spring na Sylvester.
And step 3 na po tayo next. There we go, the little man. Go under, darling. Good boy. At isasabit lang po namin to sa spring, yung mga nilagay po namin kanina. At napakadali lang po siya. Habang inasimbol ko po ito, ramdam ko din po talaga yung efforts ni Sylvester. Panay sabi ako sa kanya, si mami na lang dito. Pero mas gusto niya po mag-stay at mag-involve at mukhang nag-i-enjoy naman po siya. You can't reach anymore? Okay, maybe we should try this one to take it off. And like that. How about that? So guys, it's quite hard to pull it dahil makikita nyo po, parang nag-pulled po siya. So you have to be strong. Dave here to the rescue. Actually, Dave is not very feeling well dahil may sakit nga po siya sa ngipin. And anyway, try po namin kaming dalawa. At continue lang po tayo guys. Bawal mag-give up. Keep trying and trying lang po kami. It's this one. It's nearly done, Sylvester. It's nearly done. Oh, let's see. I'll taste it. No, you. No, I can taste it. No, I can taste it when that is finished. Let's taste it. Try na down, yeah. Wait, darling, we have to put all this. It's getting. Go, Daddy! It's getting tight. You're the best. This is. Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Spider-Man, Daddy! Oh, Spider-Man, Daddy! Daddy is a Spider-Man. It's a superhero for the day. Yeah. Go, Daddy, Spider-Man! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! We only have 3 left. Yes! Go! Go! 3 left na lang daw. Go! Go! Yoo-hoo! Wow, look at that. The last one. One more. One more. Guys, ito na po siya. Nalagay na po lahat ng spring. Nalagay na po yung mga legs. Ang next po, parang may kamay po siya dito. Si Sylvester. Nag-aantay lang po. We move this one here because it's a bit sunny there. Napaka-light lang naman po siya. Pwede mo lang po ma-move anywhere, wherever you wanna put it. At ilalagay na po namin itong mga kamay sa trampoline. And one thing I realized, napaka-effort po pala talaga mag-assemble po ng trampoline. First time po namin magkaroon ng trampoline. At syempre, bilang magulang, happiness po ng anak mo ay happiness mo din. At sobrang natuwa lang po talaga ako sa biyenan ko na napaisip po sila na bilhan po kami nito. At palagi pala silang nanonood po sa vlog ko kahit hindi naman po sila nakakaintindi. And for sure, makikita po talaga nila ang efforts namin. Ma-assemble lang po itong trampoline na binigay po nila sa amin. Make sure lang po natin safe. It's all tight ang pagkalagay ko. And check po natin ang Kang Deb. Oh no, honey. You're meant to put that one inside. So it will tight. On the inside. Yeah, you see how I put it? Oh, really? In the middle. Oh, that's why it's not going tight. You have to take it off again. No wonder matagal kang natapos. Baliktad pala yung pagkalagay ni Dave. Kailangan kasi to ilagay siya in the middle. What are you doing, Sylvester? You're taking off the seeds. Nagkukulikta pala to ng seeds. Dito po na puno. What is it, darling? You can transplant. More trees. Yeah, collecting out. Magtatanim daw po siya ng puno. So, here we go, guys. Ito po ay extension po to sa itaas. Woo! 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 Somebody excited! Malapit na matapos. Alam nyo guys, kung para saan ito, makikita nyo po itong mga spring. Delikado po yan pag maipit po ako or si Sylvester. Kaya, nandito to. Pumpo to siya. And I believe, kailangan po natin to itay para hindi po siya matanggal.
That's it. Okay, Sylvester, what next? The net. Yeah, yung net dito para hindi talaga mahulog while nagja-jumping. At ito na guys, sa wakas, na-form na po talaga. Gustong-gusto ko po yung mga kulay. Rainbow po talaga. And have a look, that kid. Do you like it, Sylvester? Like it? Yeah. Yes, you do. I can see. Hindi pa nga tapos, ganyan na po ka-happy si Sylvester. I think this is the best gift we ever received. Ang ganda. Woo! So guys, hindi ko po talaga natapos pag-assemble po ang trampoline dahil bigla pong tinawagan si Deb ng taga-dentist na ngayon na po siya tanggalan ng ngipin. Supposed to be talaga bukas po ang appointment ni David pero bigla po siyang tinawagan. Deb grabbed the opportunity straight away para mawala po yung sakit ng ngipin. Kailangan po ilalagay ang net para hindi ka talaga mahulog pero hindi ko po maabot. Sobrang taas po ito. Taas po itong trampoline na binili po ng biyenan ko. Hindi ko po kaya. Ito po yung net na kailangan po ilagay sa pinakamataas. Then, meron pong pegs po yan. I-attach po sa itaas. Kaso, dahil short po si Maria Lasin, hindi ko po maabot. Kaya kailangan ko po nagtulong ni Deb. Pero si Deb, it's not here. Nasa dentist. Ang trampoline na pala ito ay meron pong basketball ring. Which mag-i-enjoy po talaga si Sylvester pag ma-attach na po itong basketball ring. Para kang palaka. Ha? Deway tagan? And I believe, pagkakabunot lang po ng ngipin mo ay hindi ka basta-basta magtrabaho. So, kailangan ko po magantay or kailangan po namin ni Sylvester magantay hanggang ma-okay po si Deb dahil how many nights na po talaga sumasakit po ang ngipin ni Deb. You know what it feels, guys. Kung masakit po yung ngipin mo. Kaya ngayon, nung tumawag po yung dentist, maybe may nag-cancel po ng appointment. Tinawagan po nila si Deb since emergency. Nag-swollen na po kasi yung gums ni Deb. And after all, guys, maraming salamat po sa inyong panonood. And of course, super thankful po ako and grateful sa malaking blessing po na natanggap po namin galing po sa biyenan ko. I really appreciate. Panay-invite po sa akin si Sylvester. Sabi ko sa kanya, hindi pa talaga ito safe. Pero mag-join na po tayo. Woo, only in the middle. Come on in the middle. At ako'y napagod din po talaga, grabe. Parang all day lang po talaga, assemble lang po talaga ng trampoline. Nakakapagod, pero ang sarap sa feeling na makita niyo po ang happiness ng batang ito. Bulingit, bakit madumi yung mukha mo? At ako'y papasok na po sa bahay. Magluluto pa po ng dinner, maya-maya po. Ay darating na po yun si Dev, and I'm sure swollen po yun ang mukha. Ito po yung backyard natin. Marami po akong plano. Gusto ko pong taniman po dyan ng bulaklak, di ba? At itong mga chicken. Krrrk! How many eggs for today? As soon I will say, krrrk! They know I'm coming. Yes? Magbantay kayo kung Sylvester, ha? Baka ilalagay kayo sa trampoline. Hindi pwede. Mababasag yung egg niyo. Sobrang high. I think nag-collected na po ng eggs si Sylvester kaninang umaga. So, meron po silang 6 na eggs dito. And, meron din po sa likod, 2, 8. Hindi pala nag-collect ng eggs si Sylvester. What is it? Bakit sobrang kalat ng pagkain nyo? Alam nyo po yung ano namin? Pag ganito po sila kakalat, hindi po namin sila binibigyan straight away ng pagkain. Pinapaubos po namin ito. Yes? Sorry. Wala akong dalang pagkain. Sobra akong na-busy all day. They're expecting something. So, kukuha po ako ng gulay para sa kanila. When I come in, they're expecting na maibibigay po ako sa kanila. Mga prutas at gulay. So, since medyo ako pagod, ito lang. Ito na.
Baka kasi magtatampo sila sa akin. Alam kasi nila, tuwing pumupunta ako dito, binibigyan ko sila ng mga gulay at prutas. So, wag na kayong magtampo sa akin. Ito. Yummy. Broccoli, apple. Dito na. Para hindi kayo mag-away-away. Hating kapatid. Oh, ito. Gustong kakain sa basket. Huwag kayong mag-aaway. Usually, pag pumupunta ako sa supermarket, bumibili pa ako yung mga special price, mga discounted po ng mga gulay. Gustong-gusto po ng manok. Oh. So, diba? Kahit sobrang busy na po all day, may time pa rin po talaga sa manok. It's so cute when they're eating in the basket. Si Sylvester, naaliw na po sa sa trampoline. Hindi po sila nanunuka po sa akin, not once. Napakabait po ng mga manok na ito. Very calm and relaxed, super friendly. Sa sobrang friendly, kailangan mo talaga tingnan sila sa ibaba. Minsan maapakan mo po yung legs nila. Sa sobrang friendly. Okay, bababa ko na to. It's empty. So, happy choke. Yeah, I know. You want this one? Check. What's that noise? Is it complaining? Marami pa dito. There's a lot of vegetable here. What is it? Sabi niya, bring more. I know. It's all gone. Nilagay ko na dyan lahat. Huwag nang magreklamo. Nakabalik na pala si Dave. And poor David. How was it? Side of my mouth is painful. Yeah, mukhang nagsulin yung, I think it's over here, it's a bit swollen. And the other side. So, kakabunot lang po ng ngipin ni Dave. And kakabalik lang niya. Kaya resting agad po sa room. Get well soon, honey.